Previously, may nag-comment nga sa atin. I-shoutout natin si RB Channel 1423. Sabi niya dito, boss, ano yung recommended mo na Epson printer with Xerox and scanner na pwede na ring makonect sa Wi-Fi? At bago natin sagutin yung katanungan niya mga tropa, hindi ako konektado sa Epson or kahit na anong mga brand ng printer. It just so happen lang na mas nauna akong gumamit sa inyo ng brand na Epson printer at kaya naman talagang nagagandahan ako sa specs niya. Lalong lalo na kung gagamitin mo ito sa printing business or kahit nasa pang personal use mo lang. Pero kung sasabihin mo for aesthetic purposes, masasabi ko naman talaga na hindi siya ganun kagandahan kumpara mo sa mga ibang design na mga brand ng printer. Kung aesthetic ang titignan mo or yung mas nagagandahan ka sa ibang design, I highly recommend yung mga ibang brand. Pero kung for business purposes ka, eto talagang brand ni Epson ang talagang maganda para sa akin, lalong lalo na sa mga nakakaranas or meron ng mga printing business. So simulan na natin na sagutin yung katanungan niya. Unang-una, eto yung murang-mura mo na mabibili na sa pagkakaalam ko na nag-i-exist. Etong Epson 3250. Lahat ng hinahanap ng tropa natin na nag-comment na si RB Channel, meron siyang print, scan, Xerox, pwede mo siyang i-connect sa Wi-Fi. Kung medyo hindi mo naman kailangan ng Wi-Fi, ang pwede mong bilhin yung Epson 3210 na pinaka-sweet spot na mabibili mo sa pagkakahalaga ng around 7,000 or 8,000 kung medyo naka-sale. At eto nga yung 3250, kung kailangan mo talaga ng Wi-Fi, eto siya, around 10,000. Pero kung bibilihin mo to during sale or may mga discount or yung 1010, 8877, talaga makakales ka dyan ng 1,000 or mas mahigit pa. At move forward tayo, hindi na natin papatagalin pa. Eto yung pinaka sa pagkakaalam ko talaga na okay na for starting printing business, na which is eto rin yung ginagamit ko mga tropa ko, Epson 5290. Yung presyo niya around 13,000 or ang pinaka-original price talaga niya around almost mga 12,000, mga ganyan mga tropa. And ako specifically, nabili ko lang siya ng around 11,000 during sale or flash sale ng neto ni Lazada or ni Shopee. May mga nagbi-message sa akin, dun sa mga link na nilalagay ko sa description, nakakabili sila ng 9,000 lang. Biruin nyo, napakalaking discount yung nabili nila or nagamit nila sa mga link na kiniklik nila dyan sa description ko. Para hindi na nga kayo maligaw, i-check nyo na lang yung mga description ko para dyan kayo makabili ng mga products, para hindi na kayo nauuto ng kung sino-sino, diba? Anyway, lahat ng kailangan mong specs nandito na kung magsisimula ka ng printing, lalong-lalo na kung meron kang tindahan, kasi meron na siyang scan, Xerox, at meron nga rin siyang Wi-Fi kung wala kayong computer. Meron din siyang ADF na tinatawag para makapag-Xerox kayo or scan ng long. Dito kasi sa una natin nabanggit, wala siyang scanner na long. Hindi niya kaya, pero merong technique or strategy para makapag-scan or Xerox ka ng long. Sa susunod, susubukan nating gawin. Hindi pa kasi ako nakapag-vlog na pakita ko sa inyo yung kung paano mag-Xerox ng long dito sa mga printer na to kagaya ng 3210, 3250. Hayaan nyo, one of these days siguro netong linggo gagawan ko. At eto nga yung next natin, no, yung 5290. Meron na siyang bagong generation or meron na siyang bagong version ng printer. Dito sa printing business, as times goes by, pinipace out nila yung mga luma na mga models. Siguro bumababa yung benta nila kasi mas na-enhance or mas nako-customize ng mga user yung mga luma nilang printer model. Kaya naman nagka-come up sila ng panibagong unit na upgraded or sabihin na nga natin na ayun yung newer generation, pero mas sasakit yung ulo ninyo sa mga bagong model kagaya na itong 5590. Eto kasi dito nagsisimula yung mga struggles, yung maintenance box na another consumables na bibilihin mo. Ano nga ba yung consumables na maintenance box? Diyan napupunta yung mga waste ink. Once na mapuno yan, papalitan mo na naman ng bago, another expenses na naman yan. Pero dito sa Epson 5290 na
second version netong Epson 5590 na yan, dito lalabahan mo lang yung kanyang pinaka-maintenance box. Pero syempre kagaya nga na sinabi ko, yung newer generation, kahit papano, medyo may pagkabilis din siya sa pag-print. Ayun naman yung kinagandahan niyan. Pero syempre nasa sa inyo kung anong gagamitin ninyo or anong version yung gagamitin ninyo. Kung into latest kayo mga tropa, kung gusto nyo lagi latest yung gamit ninyo, ay highly recommend na ito yung bilhin ninyo. Pero syempre, alamin nyo rin yung pros and cons tungkol nga dun sa maintenance box na another consumables kapag ka napuno yun, papalitan nyo ng bago, na dito naman sa 5290, lalabahan mo lang. Almost the same lang yan, pero napapangitan talaga ako sa mga newer generation or mga newer design neto ni Epson. Pero wala na tayong iba pang magagawa kundi mag-move forward or i-adapt yung kanilang bagong technology. Pero kung gusto nyo na bumili netong 5290, bilisan nyo na. Kasi mabilis na yung mawawala siguro. Tignan pa natin ng mga 1 taon or 2 taon, baka mawala na yan. Kagaya nung printer natin dati na Epson 805 na pinace out na talaga. So move forward tayo dito sa pangatlo na maisasuggest ko sa inyo. Etong Epson 850. Medyo may kamahalan na yung presyo niya mga tropa, to the point kasi na eto ay 6 colors printer. Kung mapapansin niyo no, around 25,000 na siya kasi alam niyo naman siguro yung law of supply and demand. Kung mababa yung supply, kaya nilang magbenta ng mataas na presyo. Nung time na available pa yung Epson 805 ko na single print lang talaga siya, eto naman yung counterpart niya na merong scanner. Dati hindi to ganito yung presyo, parang around 20,000 lang to, pero ngayon 25,000 na. Kasi pinapa-phase out na to or tira-tira na lang to. Pero eto mga tropa, wala siyang wifi. Meron lang siyang scan, Xerox at print. Pero yung kanyang pinaka-glass bed hanggang A4 lang din at letter yung kakasya. Yun nga lang ang kinagandahan niya, di hamak na mas maganda yung output neto sa mga photo printing kasi 6 colors printer na siya. Medyo mahal-mahal na to. Siguro kung medyo may pera-pera kayo, eto yung itry nyo, yung Epson 850 kasi wala rin siyang maintenance box. Pero kung into latest talaga kayo ng mga models, eto naman yung marerecommend ko. Eto na yung replacement for Epson 850. Eto na yung 8100. Meron naman tong Wi-Fi. Same lang din siya ng spec, 6 colors printer. Eto, dinagdagan lang siya ng Wi-Fi capability and sa pagkakaalam ko medyo mas mabilis siya mag-print kung ikukumpara mo dun sa 850 na models. Ito kasi mas bago and dinagdagan din siya ng Wi-Fi. Kung makikita ninyo, no, halos dito yung pinaka-recommended 22,000. Pero kung makikita nyo siya sa online, medyo mahal. So alamin nyo, yung law of supply and demand, bumababa yung supply neto, kaya napagtaas din sila ng presyo, 'di ba? So ganun yung ginagawa nila. Ito yung maintenance box na tinatawag sa mga newer model neto ni Epson. Pero wala na tayong iba pang magagawa kung gusto nyong bilihin yung ganitong klaseng printer at kailangan nyo ng ganong klaseng specs, kailangan na lang natin na mag-adapt. Kahit na sabi ko nga sa inyo na napapangitan ako dito kasi unang-una yung sa pinaka-design niya ng nozzle, hindi mo na siya agad mahihigupan kagaya ng ginagawa natin sa mga unang model na printer. Dito na kasi yung kanyang pinaka-waste ink. Dito sa part na to, yung pinaka pwede nyong higupan kung nagkakaroon ng problem or nagkukulang yung laman nung pinaka nozzle ninyo. Pero okay naman din to, yung printer na to, although may kamahalan nga lang talaga siya, pero kagaya ng sinasabi ko, kung kailangan nyo ng ganyang specs at syempre nagagandahan din kayo kay Epson printer, wala na tayong iba pang gagawin kundi mag-adapt sa mga bago nilang design na model. And kung i-convert nyo yan, yung mga printer na nababanggit ko into pigment ink, okay naman talaga, pwedeng i-convert yan. Pero syempre may risk factor every time na nagko-convert kayo kasi Epson printer lang naman ang pwedeng i-convert into pigment ink. Kung susugal kayo sa mga ganitong kamamahal na printer, kung i-convert nyo siya sa pigment ink, tatanggapin nyo kung ano yung mangyayari na risk, di ba? Kung masira, ganun talaga. Kaya kailangan kung magko-convert kayo, talagang sure
sure kayo sa bibitawan nyo na presyo. And move forward tayo sa next natin. Eto talagang medyo may kamahalan na siya, Epson 14150. Marami akong mga bad feedback na naririnig-rinig dito na mga nagko-convert into pigment ink, Kui, Hansol, Inkrite. Pero may mga nakikita rin naman ako na nag-i-stay na original ink yung ginagamit nila at okay naman. Kasi medyo may kamahalan talaga to, and kahit ako, matatakot ako na i-convert to into pigment ink. Kaya siguro kung bibili ako ng ganito, i-stay ko na lang siya as original dye ink. Around 31,000. Pero dati medyo mas mura lang siya, di ba? Ayun, 27,000 lang yung pinaka-recommended niya or pinaka-presyo talaga ni Epson. Tumataas kasi yung demand and mababa yung supply. Kaya kung makikita ninyo na sumasak yung tunay na presyo, dun nyo na siya bilihin. And para makasure kayo or kung paano nyo malalaman yung isang Epson printer, yung presyo niya, pumunta kayo sa mismong website ni Epson, tignan nyo kung magkano yung recommended price talaga nila at ibangga nyo siya, i-versus nyo siya sa mga nagre-resell dyan, kasi malamang sa malamang yung mga nag-overprice dyan, inuuto lang kayo na porket sikat, etong Poncio Pilato na to, ine-exploit na kayo. Huwag kayong magpapaniwala sa mga pre na binibigay ng mga animal na yan, ng mga kupal na yan, Inuuto lang kayo ng mga hayop na yan. And wala na tayong ibang magagawa kung inuuto kayo, kasi syempre, baka yun lang talaga yung trabahong kaya nila, na magparami ng mga subscribers at akala ng mga subscribers nila, tinutulungan talaga siya, pero hindi naman nila alam na inuuto lang pala yung mga subscribers and ini-exploit para sa pangsariling kapakanan, 'di ba? So ayun, kailangan mag-research talaga kayo para sa mga ginagawa niyo sa mga business diyan. At kaya ako naman kayo tinutulungan sa pagpili or pagpapakita ng tunay na presyo na i-avail niyo kung gusto niyo yung mga printer na yon. It just so happen lang talaga na mas nauna akong gumamit ng mga ganitong printer. Lahat ng mga pinapanood nyo, ginagawa ko rin yan, nanonood din ako dati, and nakita ko walang gumagawa ng mga ganitong recommended or mga nagbibigay ng specs, kaya ginagawan ko ng content. Kasi dati, iniisa-isa ko rin yan, i-research yan, and hanggang ngayon, kung ipapaliwanag ko sa inyo, tinitignan ko din mismo yung pinaka-specs nya, 'di ba? Yun lang yung pinaka-maganda din, na kayo, meron na kayong pinapanood na agaya ko, and salamat sa panonood ninyo, sa pag-subscribe dyan sa channel natin. At kung napansin nga ninyo na medyo may pagkamahal etong Epson 14150, ako, for me, hindi ko siya bibilihin, to the point na mas bibilihin ko na lang etong workforce printer na kaya rin naman ibigay yung bilis or speed na etong printer na to. Yun nga lang, syempre, etong printer na Epson 14150, kayang-kaya niya mag-scan ng long, yung pinaka-scanner niya, legal size na. Pero kung ikukumpara mo dito naman sa workforce, eto, sa ADF mo pa siya ipapadaan. Pero para sa akin, okay lang yun, kasi mas mabilis pang mag-print talaga etong mga workforce printer kung ikukumpara mo dito. Again, para sa akin lang yun, kung bibili kayo ng ganito, and ako, para sa akin, eto na lang yung bibilihin ko. Workforce printer, may wifi na rin siya, at ang kinagandahan nito, syempre, mabilis siyang mag-print, pang-ratratan, 'di ba? May mga iba pang mga Epson models, kagaya nito Epson 6270, etong Epson 6290, etong Epson 6490. Pare-parehas lang din yan na wireless na printer. At etong mga tatlo na nabanggit ko, meron silang duplex printing. Kaya niyang mag-print ng back-to-back. Pero syempre iba yung speed ng magpiprint ka ng back-to-back kung ikukumpara mo sa single print lang na harap lang. So ganito yung presyo niya, 19,000 siya, etong 6270, and eto namang 6290 around 21,000, and eto namang 6490 22,000 mga tropa. Pare-parehas siya na pwedeng mag-print ng duplex, may wifi din sila, and kagaya nung nag-comment sa atin, meron siyang scanner, Xerox, and printing syempre. Again, etong Epson 14150, meron din siyang duplex printing. Yun nga lang, medyo may kabagalan base sa mga community natin, sa mga sinishare nila na idea. Sana nagkaroon kayo ng idea sa mga napapanood nyo dito sa akin kung naghahanap talaga kayo ng printer. And I recommend talaga na yung gagastusin ninyong pera, talagang yung magagamit ninyo yung printer na yon at saswak sa mga binabalak nyo na negosyo. Para sa akin, mga tropa, dito lang talaga ako mag-i-stick etong Epson 5290. Ito yung pinaka
pinaka-sweet spot talaga na pwede ninyong mabili na printer among dito sa mga nabanggit ko. Yun lang. And kung may mga pera kayo, syempre, huwag kayong manghinayang bumili sa workforce printer. Pero, eto ang pero huwag kayong bibili ng mga ganitong klaseng printer kung hindi pa naman ganun kalakasan yung printing ninyo. Syempre, may mga pros and cons din yan kung matatambak yung printer dyan sa inyo or kung wala kayong customer. I would recommend talaga na konti-konti lang yung gagastusin nyo kung magsisimula kayo ng business kagaya ng mga ginagawa natin dyan, no? Yun talaga kasi para malaman ninyo yung market ninyo or para malaman ninyo yung galawan. And tignan nyo mga tropa, siguro mga 6 months or 8 months sa pagpiprinting ninyo, marami na rin kayong mabibiling equipment kasi sa lawak mga tropa ng printing business, sobrang daming nagbablog. Talagang maaakit ka kung meron kang nakitang isang machine. Yun lang talaga yung masasabi ko, no? And sana gastusin nyo or yung mga hard-earned money ninyo talagang makakabili kayo ng tunay na presyo, as in yung hindi kayo inuuto, no? Napakasaya ko noon kapag hindi kayo inuuto talaga ng mga kung sino-sinong Poncio Pilato dyan. Mag-iingat kayo sa mga napapanood nyo dyan somewhere out there. Hindi porket sobrang dami nila na subscribers, akala ninyo tinutulungan kayo, 'di ba? Pero ginagamit lang pala kayo, no? And dito na natin tapusin tong content natin para kay RB Channel. Sana naliwanagan ka or kung anong Epson printer yung bibilihin mo sa mga nabanggit ko. I-comment mo na lang dyan sa ating comment section kung nakabili ka na, diba? Again, sa mga gusto mag-avail ng mga Canva Pro or mga template for Rush ID or even yung tinatawag ko na one-time payment cloud server, isang beses ka lang magbabayad doon, ma-access mo na lahat ng mga template natin. And kapag may mga bago akong template, ina-upload ko lang doon. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng